Si Glenn Sige. Ortiz po, no, ng San Miguel, Bulacan, siya po ang municipal agriculturist. Gawin po natin case study po ito, no, micro level nga po. Dito po sa problema ng mga magbubukid, ng mga nagtatanim po ng palay. Sir Glenn, maganda umaga po. Yes po sir, good morning po. Oo, salamat sa inyo pong pagising ng umaga ng napakaaga. Pwede ho ba ninyo muna sabihin po sa amin, sa ngayon po, ano na ang estado nitong mga nagsasaka dyan ng palay sa inyo pong munisipalidad? Sa munisipyo, sa bayan po ng San Miguel, meron po kaming 3,300 hectares po na standing crop. Nakasalukuyang pong naka-standing po sa palayan po. Ang naapektuhan po ng drought po doon is almost 50% po, na kulang 1,500 hectares po. Ang naapektuhan po ng drought na talaga pong tuyong-tuyo na po yung mga bukid niyan nila, nagbibitak-bitak na po. Ang masakla po nito is under reproductive stage po ang karamihan, kaya malabo na pong masalba po na kahit po magkaroon po ulit ng tubig or umulan, hindi na po sila mabubuhay. Itong halos 1,500 hectares na taniman po ng palay, ilang pong pamilyang umaasa dito? Nasa 450 po farmers. At kailan po ito? Ay, sa 1,500 po, 933 farmers po pala. Aha, Sorry po. ganun karami, no, na mga pamilya ang umaasa po dito. Sir, kailan po ito tinanim? Tinanim po ito nung January, February po. At sa ngayon po kaninyo, sa proseso po ng pagtatanim ng palay, hindi na po ito may sasalba pa? Yes po. Kasi underproductive po karamihan yung pagbubuntis na po siya na stage. Yun po ang pinaka-critical stage po ng palay natin. Sir, kapag ho ganyan, more or less, magkano po ang lugi ng farmer? Kasi ang puhunan po naman dito, hindi ho ba umaabot sa pagkakaalam ko doon sa aming lalawigan, sa bawat hektarya, halos 60,000 pesos. Dito ho ba sa inyo magkano? Ganun din po, 60 to 70,000 po. Ang bawat hektarya? Opo. Yes po. Nasa 60% na po, 60 to 70% na po yung lugi ni farmer pag underproductive po. Okay, so meron ba hubang ilan po ang masasalba pa ng mga pananim at ilang hektarya ito? Bali 50% po yung masasalba pa kasi po ito po yung under pa po nung malapit po dun sa NIA, irrigated areas po namin, saka po yung may mga patubig na sarili. Yung po yung medyo masasalba pa, saka po yung mga under vegetative po. Yun, kaya pa po yun kasi as of kahapon po nagpadaloy po ulit ng tubig ang NIA kasi meron daw pong sobra na galing po sa under Nia Upes po sa Upper Peñaranda po, Nueva Ecija. Opo. So para maintindihan ng ating mga nakapakinig, yan pong San Miguel na inyong lugar, yung pong source of water nito from NIA at nanggagaling po ang patubig sa irigasyon sa Nueva Ecija? Yes po. Okay. Wala po itong communal irrigation patungo dito po sa binabanggit niyong 1,500 na mga hektare ng lupain po na sakahan? Meron po silang part na communal, malawang din po. Kaso po talaga hindi na po talaga inabot dahil nga po sa gawa na din ng El Nino. Hindi talaga pong nagkulang po. Sa totohanan nga lang po, meron din pong part doon na barangay. May ilang barangays din po doon na kasama sa program, pero dahil nga po sa kakulangan ng tubig, nawala na din po yung source of water nila. So meron po naman siyang communal irrigation system pero hindi na inaabot ng patubig? Yes po. Opo. Wala ho bang ibinigay na mga water pump ang NIA para po for this purpose na kapag hindi inabot po ng patubig mula sa mga dam sa communal irrigation system ay maaari po magkanya-kanya ng higop ng tubig sa lupa ang mga magbubukid? Meron pong part na meron po silang binigyan ng water pump, kaso dahil nga din po yung iba malalayo na sa ilog, sobrang laki na po ng gastos nila pagka gumamit pa po ng water pump dahil sa layo po. Kung sumubo sila ng diesel, electricity, mga hose.
Kasi hindi naman sila may pwede hong magkanya-kanya ng balon, di ba? At kukuha ka ng tubig sa pinakamalapit na ilog rin o source of water. Yes po, yes po. Nako. Ano po ang programa ng municipal government muna para po sa mga apektadong pamilya? Bali dun po bali last week po nag-under assessment validation na po kami. Ang pamahalaan po namin nag-aano po ng nag-iisip po ng mga programa kasalukuyan para po makatulong po tayo dun sa mga affected farmers. At the same time din po naka-insure talaga bago po sila magtanim dahil nga po nasa tayo ng El Nino. Hindi kahit po natin lahat ng mga farmers doon, halos lahat po na insured po sa Philippine Crop Insurance. Para kung sakaling nga pong dumating yung ganitong drought, kahit pa paano po may makuha silang konting halaga o cheque po. Panimula po ulit nila o pwedeng makatulong po sa ngayon po sa kanila. Pero hindi ho ba ito standard na bago ka magtanim, nagpapa-insure ka na sa Philippine Crop Insurance Corporation? Yes po, ganun po talaga dapat. Kasi ibang farmer po nakakalimutan minsan, lalo po yung maiedad. Akala po nila pag naka-insured na sila nung tag-ulan, hanggang ngayon po naka-insured silang tag-araw. Kaya nag-remind din po kami sa mga farmers po para So dito po sa almost 1,000 farmer families na ito na apektado ng tagtuyot na ito, meron ba kayong figure ilan doon nakapagpa-insure? Nasa marami din po nasa almost 90% po. Okay. And then, kapag ganyan, meron ba kayong ideya mga more or less magkano makukuha ng farmer sa kanyang insurance? Ang covered po kasi ng insurance sa isang hektarya po is 20,000 po. So halos go ahead. Opo, under assess pa din po assess din po 'yun ng mga taga Philippine Crop Insurance, CCCI po yung lugar. Kung talaga totally damaged po o partial, meron po silang matrix kung paano po tuusin yung sa 20,000 po per hectare. Paano kabuhayan ngayon ito? Assuming po na yun nga, maghihintay ka hanggat humupa itong El Nino na ito sa next planting season, paano pong kabuhayan nila? Pagka sa ganun po, nung tumagal po itong El Nino, talaga pong malaki pong apekto po sa mga farmers to. Pero may pwede din naman po tayong ng ibang alternative crops na mga tulad ng mga munggo, ganon, or mga mais. Kung sakaling tunggal yung pwede na yung magpa-alternative po sa mga farmers. Saan ka naman magtatanim na lupain? Doon lang po sa may mga abot lang po nung mga ilog, ganon, or may mga source of water lang po na kahit papaano meron din po silang tatanim. Sir Glenn, si Angela po ito, no? Tanong ko lang po, hindi po ba nakasama ang inyong area, ang Bulacan, doon sa sinasabi ng National Task Force for El Nino na plano po nilang lagyan ng solar-powered irrigation system? Yes po, kasama po sila. Kasama din po ang Bulacan kasi may mga ilang farmers pa lang, association pa lang po yung nabibigyan dito. So hindi po lahat pa nabigyan. Ilan po yung nabigyan po nitong solar-powered irrigation system? Mga konti pa lang po. Meron po ba tayong eksaktong bilang? Mga nasa 10 association pa lang po out of 90 po kami. 90 association po dito. Okay. So ano pong tugon nila doon na para po mabigyan po ito pong remaining na areas nitong solar-powered irrigation system? Doon po kasi hindi sa limited lang din po dahil minsan ina-allocate lang po to per region. Kaya kung may mabibigyan lang po ang Bulacan ng hinahati-hati lang din po sa mga farmers. Okay. Doon po sa usapin na itong crop insurance na nabanggit nyo po kanina, paano po yung proseso ng pag-claim nito after ma-assess yung damage na nangyari doon sa mga farmers? Kasi ang kinababahala po talaga ng farmers these days yung patong-patong po nilang utang na hindi po nila mabawi dahil nga po dito sa nangyari dahil sa El Nino. Yes po. Sa insurance po kasi, nilalabas po nila mismo yung field. Tinitingnan po nila talaga kung malaki yung epekto nung Pero kung
Dahil sabi ko nga po, maliit lang din halos yung babalik kasi kung mga 60 to 70% yung nalugi na nila, kung babalik lang 20,000 o sabihin natin 15, malaki pa din po talaga yung yung hahabulin nila kung sila po ay nangutang. Opo, at yung nga baon ka na naman bago ka pa makaahon, uutang ka ulit, no? Kasi nga sa next planting season. Ano po sabi dito ni Mayor? At meron na hubang usapin ng deklarasyon state of calamity? Wala pa naman po sa ngayon. Pero pag-uusapan pa lang din po namin. Opo. Ano po yung mga bagay na pwede pong maitulong ng pamahalaan. Sa San Miguel, Bulacan po, ilan ang inyong mga pamilya po dyan na ang tanging kabuhayan po ay pagsasaka po at sa palay po ang kabuhayan? Bali, meron po kami dito almost more or less po nasa 8,000 po na farmers families. Okay. Opo. Sige po. So, Sir Glenn, salamat po sa inyo pong panahon at kami mamaya meron na kaming appointment sa taga-NIA, no? Yung mismo administrator para nga sa mga problema po ng inyong constituents at kami po ay nakikiramay sa inyong mga magsasaka sa panahong ito na alam po namin kung gaano kahirap. Ramdam po namin ito kung gaano kahirap po ang pagbangon dito po sa kalamidad na ito. Salamat po, Sir Glenn. Yes po, sir. Thank you din po. Thank you. Si Glenn Ortiz, ang Municipal Agriculturist ng San Miguel, Bulacan. At yan ang kanilang problema. Kawawa. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.